Kamusta mga kahagod? Eto nga pala ang Uno Print. Sa video na ito ipapakita ko kung paano ako nag-print ng multicolor on single press. From start to finish. Dito makikita nyo iniisa-isa ko ang screen frame. At sinisigurado na nasa tamang alignment ang bawat design. Ito ang close-up look. Sana kita nyo yung mark at guideline na naka-align. Ito nga pala ang pina-customize ko na dry rack, na ginawa ko ding base ng aking single press station. Bontica nga pala ang method ko. At water-based ink naman ang gamit ko dito. Dito nagpre-prepare lang ako ng gamit for color mixing. Ito malaking bagay itong weight scale. Para tama ang sukat at timpla ng bawat kulay. Yung color mixing, hindi ko nagaanong i-discuss sa video na ito. Gagawan ko na lang ito ng separate video. Ito nga pala yung formula na gagamitin natin sa video na ito. Next natin ang super white. Ito naman ang blue. Screenshot nyo na lang yung code. Sa paglalagay ng pigment, konti-konti lang. Kasi matapang ang timpla ng Tulka pigment. Medyo mahirap habulin pag napasobra ng lagay. Next ang white pigment. At ang yellow pigment. Tapos haluin lang natin ng maigi.
Eto naman yung para sa orange. Puro 100 grams nga lang pala ang bawat kulay na gagawin ko dahil kaunti lang naman ang hahagurin ko. Fast forward ko na lang dito. Same process lang ito, gaya nung nauna. Bale ganyan ang kulay niya. Yung pigment na orange, sa unang tingin parang dark red. Pero pag natimplahan na, lalabas naman ang tunay na kulay niya. Yan ganyan ang kulay niya. Ngayon, magsasalang na tayo ng t-shirt. At kung napapansin nyo, may marka na ng ink yung palette ko. Nag-test print na kasi ako. At dapat lagi kayo nag-test print, bago kayo mag-full production. Para maiwasang masayang ang t-shirt. Dito, hindi ko na din napakita kung paano ako naglalagay ng table adhesive. Pero pwede natin gawa ng separate video yon. At kung paano ako naglalagay ng palette tape. Ito yung first color natin. Laging light color first, the dark color last tayo mga kahagod. Isa ito sa mga natutunan ko sa YouTube. Pero pwede nyo naman ito hindi gawin. Ngayon heat gun na natin or blower sa lowest to medium settings. Depende sa inyo kung ano prefer nyo na setting. Ako mas prefer ko ang lowest setting. Siguraduhin lang na dry to touch ito, bago tayo magpatong ng panibagong kulay. Ginagamitan ko nga din pala ito ng small fan, to reduce the heat sa damit. Pero pwede nyo naman ito hindi gawin. Lalo kung naka-line table kayo o di kaya rotary. Sunod natin ang second color. Dito nga pala hindi na ako nag-flood ng screen. Konti lang naman ang hahagurin ko. Pero kung madami kayong hahagurin, I recommend na mag-flood kayo ng screen. Yung design nga pala na ito ay nakuha ko sa vectzy.com. Ilagay ko na lang sa description yung link. Next natin yun black, mga kaagod. Kanina kung napansin nyo, hindi na ko nag-mix ng black. Kasi may natira pa naman ako na black inks. Dito napansin ko na hindi umaabot yung ink sa taas. 100 grams lang kasi yung hinalo kong ink. Kaya naghagod na lang ako ulit sa taas.
Maraming salamat at umabot kayo hanggang dito sa dulo. Kung gusto nyo ng ganitong content, please don't forget to like, share and subscribe, para updated kayo sa mga bago kong video. Eto na ang output natin mga kaagod.